isa sa mga hindi magandang nangyayari ay ito Ito na nga mga diskaya, 'di ba? Ang kaya nga nagkakaroon ng legislative inquiry. Yes. Both houses, Senado at saka House Opo. ay may legislative inquiry para kumuha ng impormasyon. Yes. Pero bakit ganon? Kapag nagbibigay yung isang tao ng impormasyon, sila pang minamasama. Ayun. Hindi maganda, alam nyo. Lalo na dyan sa House, Alam nyo, mga kasama ko sa House, Hindi, mga kapwa natin Pilipino Kaibigan sa mo House. Hindi na ba kayo nadala yung ginawa nyo ng Quadcom at Tricom na halos isumpa kayo ng sambayan ng Pilipino sa style nyong bulok? Na ginigit-git nyo, iniibit nyo, kinokontempt nyo yung mga witnesses. Yun lang. Yung mga diskaya, hindi sa kinakampihan ko sinasabi ko sa inyo, kung may mali na ginawa, may demanda nyo. Ganyan talaga ang buhay Pero, nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Parang kino-cross-examine nyo, hindi nyo po papel yan. Katulad yan si Luistro, yung sinasabi namin na kapag hindi ka matalino, akala mong matalino. Pero pag matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Aha. Sasabihin ba naman, yung iyong affidavit null and void? Mali kasi ang daming mga loopholes. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Tignan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit Binanggit si speaker. Porkit binanggit si speaker, sinungaling na. Porkit binanggit si Saldico, sinungaling na. Porkit binanggit yung mga kasamahan nyo sa bababang kapulungan, sinungaling na. Mali. Porkit ayaw. Ayaw isang quote si Pangulong Duterte, mali na. Hello. Yan. Oo, saan kayo kumukuha ng pagka-phrase net? Pero attorney, Prefabricated concrete. Oo. Medyo process naman yan. Pwede naman ipasinungalingan nila kung ano may binanggit. Oo, pero di ba fact-finding kayo? Opo. Eto, Dapat ganon. nagbigay ng impormasyon. Yun nga. Under oath affidavit. Nakalimutan yata, abogado pa naman si Luistro, Nakalimutan. Nakalimutan yata niya yung principle that an affidavit Opo. is entitled to full faith and credit upon its face. Yes. Kasi sworn yan, sinumpaan yan. Opo. Hindi para sa komite ng House na sabihin may perjury. Tama po, Tama ka. po, tama may po. due process. Kung mali yan, di-demanda nyo sina Diskaya. Correct, yun. Kung may legal personality ka. Opo. Pero para sabihin mo doon, nagbibigay na nga ng impormasyon yung tao. Kasi kine-question niya, di ba? Natatawa nga ako rin sa mga taong ito Sabi niya, Hinaharang na nila bakit walang ledger nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay Opo. Ibig nyo sabihin, hindi kayo kapani-paniwala. Huwag mong i-contest yung resource person mo, inimbita mo yun Hindi para i-cross-examine, hindi korte ito, kundi para kumuha ng impormasyon. Opo. Whether tama o mali yun, ay kayo ang mag-determine. Yun. Di ba? Gagamitin nyo lang yung impormasyon na yan in the formulation of new legislation or remedial legislation para magkaroon ng susog yung mga dating batas para kung may loophole. Para mabago. Or may bagong batas. Yes. Para kayo mag-judge, wala po. At saka, alam mo akala mo talaga itong si Luistro magaling But she violates yung principal, yung fundamental principle Opo. of questioning. Kung siya man, tingin niya sa sarili niya, magaling siya mag-cross-examine, mali yung ginagawa niya. There is a fundamental principle of cross-examination. Do not ask a question, the answer to which you do not know. Ayun. Huwag ka magtatanong na hindi mo alam kung anong isasagot na ng witness. Tama. Para hindi ka ma-balljack. Every lawyer na marunong mag-trial ay alam yan. Para hindi ka nabobolyak, sinabi niya, bakit wala nung panahon ni Duterte? Ba't walang ledger? Hindi ko may nagbibigay. Opo. Hindi niya alam. Sigurado kayo. Ayun. Ito pang si Terry Ridon, si Bambolyas. Si Boy Bambolyas. Tanong pa ng tanong, hindi kami naniniwala. Di huwag ka maniwala. Pero inimbitan niyo yung tao. Mga Ayun. abogado ito napapakamot na lang ako ng puwit Ay, gano'n. Oo. Pero attorney, sana. Sige.
nakalagay na nga sa mismong konstitusyon. Tama. Huwag niyong babastusin ang resource person. Inimbitan niyo yan. Hindi po nasasakdal yan. Hindi akusado yan. Hindi respondent yan sa criminal case. Resource person. Tama. They are entitled to be treated with respect and dignity. Sinabi na yan. Doon sa bagong kaso tungkol sa powers ng legislative inquiry, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Opo. Na napanalo nung abogado ni Lincoln Ong sa Supreme Court. Sinabi, null and void yung arrest warrant nung mga family executives. Opo. Nanalo yon kasi ang balita ko kaya daw nanalo yon bukod sa magaling yung argumento, malakas daw yung sex appeal ng abogado Yun ni na. Lincoln Ong. Chismis lang naman yun. Hindi ko malaman kung sino nga yun pero ang balita ko napakalakas daw ng sex appeal kaya Parang nanalo ikaw. sa Korte Suprema. Pero bukod sa biro, bakit ginaganyan yung witness just because? Hindi nyo gusto? Yung sagot niya. Hindi po yun ang essence ng power to cite in contempt. Ayun. Buti na lang, nadala na siguro sila sa negative public perception ni Boy Contempt. Sino yun? Yung wala na ngayon si Karaps. O si Karaps. Oo. Tapos Parang po, malapit yung pangalan, yung Si Kuraps. Oo. Okay. Karaps! Ikaw! Kung saan mapunta yan? Opo, sorry. Oo. Nadala na-contempt kayo ng contempt, medyo hina yata kayo. Mabuti Ayan. naman. Ngayon ay sumusunod kayo sa batas. Tama lang kasi Opo. mga abogado naman po kayo. nga. Sundin nyo naman yung batas. Hindi sir, tingin ko excited lang Hindi, sila. natatawa ko sa pagbumuka nitong si Luistro Akala mo, ganun siya. Akala niya, nakakaisa na siya. Hindi niya alam mali yung ginagawa niya. Di ba? Hindi pwede po yung style na yon. Sapagkat yan ay resource persons. Kaya namimiss ka ng mga tao dahil dyan sa pagkokorek mo dun sa maling nangyayari. Ngayon, ang ginagawa naman nila, eto pa, isang kingkoy. Di ba? Ano? Ano po yun? Bakit, ito, natatawa ako bakit ayaw nilang ipursu yung lead ng sinasabi ni Diskaya, ni Curly at ni Sara Diskaya? Bakit nga ba? Yung sinasabing napipilitan lang sila, biktima sila. Yung mga binabigit ng mga congressmen, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin? Correct. Mga miyembro nyo yan sinasabi nila, dinideny nga, syempre, di-deny. Pambihira naman kayo, para naman tayong pinanganak kahapon Ala ka namang aminin! Okay, tama. Kayo talaga, oo. Hindi pwede yan. Ipurso nyo. Binibigyan na kayo ng impormasyon ang pinipitpit nyo yung nagbibigay ng impormasyon. Inimbitan nyo yun. Opo. Imbitasyon yun, resource person. Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Ba't inimbita mo? Kayo naman, ayan na naman kayo. Kaya sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. Oo nga. O, Ba't nawala sila na na- naman sir? Wala na ba iba? Nawala na si Karaps, may pumalit naman. Si Terry Ridon. Ah, Si yun. Bambolias, di ba? Hindi, pareho kami niyan Parang may Bambolias sa muka. Uy, grabe naman. Wala naman. Bilog na bilog. Pareho kami niyan. Kaibigan ko yan Okay. Oo. Oo. Kayo naman, napilit at dinidikit sa mga Duterte yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Administrasyon. Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan nung panahon ni Duterte. Official yan nung panahon ni Duterte. Pero kung may galit ka, huwag mo namang gamitin Yes. yung platform mo as Committee on Accounts Chair. Pambihira naman huwag naman ganon. Tama. Let us not do that to the House. Yung i-preserve natin yung natitirang kredibilidad Opo. ng House of Representatives. Nakakatakot na ngayon, attorney. Pati mga bata ngayon nagre-react na dun sa nangyayaring hearing. Paano naman talaga? Ang ganda-ganda na ng takbo sa Senado. Halatang halata naman nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si Saldico, ayun, pinutol na, reorganization. Oh, yes. Tinanggal yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Ngayon, ang dinidikdik na naman, mga kontratistas, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. Noong nag-press con po kami, Opo. na
may kasabihang it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. Oh, bakit noon ay wala kayong ledger? Noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag pinadyaryo namin, natatakot kay Digong. Ngayon, wala nang natatakot. Wala na. Grabe na ngayon. Wala nang natatakot, di ba? Yung sinabi natin noong isang araw, yung NEP, hindi si Willie NEP ha, patay na yun eh. Opo. Yung National Expenditure Program, dapat yan purely executive because there is a separation of powers. Ayun. Pag yan ay tinransmit ng DBM, na Department of Budget and Management, sa House, doon lang magkakaroon dapat ng input ang mga members ng House of Representatives Opo. in the discharge of their functions as the guardians of public funds. In Yun lang. fact, minsan nga yung NEP, ito yung gusto. Halimbawa, 100% ang gusto nung Pangulo, ginagawa, 70% na lang yan, magtipid tayo. Ayun. Ito hindi eh. Ngayon, at sinabi na ng mga sources na dating kongresista o nandun pa sa kongreso, yung mga kasamahan nila, ginagawa pa lang yung NEP, nakikialam na. Ito, dagdag mo to ha, dagdag mo to. Yun namang executive branch, yung DBM, para lamang pagdating sa House ay mabilis ma-approve. Kasi pag hindi mo pinagbigyan yung mga kongresista, pahihirapan ka niyan. Sige, lagay na natin. Basta pagdating sa committee mo, approved yung budget na yan, napipilitan din. Oh. Puro blackmail eh. Di ba?